puso, gising na. Unang hirit na! Happy Friday po sa ating lahat! At happy end of July. Oh my goodness. Panibago na naman, partner. Oo, naku, malapit na mag-Vermont. I know, kaya congratulations sa ating lahat dahil kinaya natin to. Yes! At palakpakan natin din sila. At saka ending the month with you, partner. Oo nga. Long Yes time. na yes. Kaya deserve natin ng something masarap at fresh na fresh ngayong umaga tulad namin. Naipasok ko. Si Chef, ayan na nga, na isa pang fresh, ipanghuli tayo ng mud crabs! Wow naman, ang sarap. Chef, paano nga ba hinuhuli yan? Ito na nga, nakasado na si Chef. Nako. Medyo nilalamig ka ba dyan, Chef? Shaira! Brother Anyong! Kaloy! Eto, simpleng-simple. Saktong-sakto yung tanong nyo kasi katatapos lang nila kuya, yung mga kasama natin kanina na nanguhuli po nung ating mud crabs. Dalawang parmamaraan po yung ginagamit nila para makahuli nga nung kanilang mud crabs. Ang una po is pag gantong nakikita natin na mataas yung level ng tubig ay net. So basically, ang gagawin po nila dyan, ikakalat po nila yung net dyan sa paligid. Tapos sa kanila hahayaan siguro for a few hours. Minsan naglalagay din sila ng mga pain para mas mahuli yung mas malalaki. And then iaangat po nila yan. At eto, makakakuha sila ng mga gantong crabs. And take note lang po mga kapuso importante po na pagkahuli, dapat tinatalian na siya kaagad. Kasi kapag nilagay mo lang yan sa bangka, makakawala or makadali ng mangingisda. Di ba? Kawawa naman, malaki-laki yung mga sipit na to. Malamang sugat ka dito talaga. Yung isa pa pong pamamaraan nila, kapag medyo bumababa naman yung tubig, ang nangyayari dyan, kinakapanan nila. Hindi na sila naglalagay ng net. Kasi mas madali na ito para sa kanila. At syempre, mas nakikita nila kung ano yung mga spot na pipili nila mismo, kung ano yung huhulihin nila. At dito nga po, sa palaisdaan na pinuntahan natin dito po sa Lubao, Pampanga, may dalawang klase ng mud crabs silang pinupunla. Yung isa po is yung bulik, o yung parang pagka-greenish po yan. Ito makikita natin. Ito. Ayan o. Babae na siya ngayon. Ito yung bulik na tinatawag natin. Greenish yung itsura niya. Tapos ito, mas gusto nito ng medyo maalat yung tubig. Ito pong tubig na nandito ngayon is galing sa dagat mismo. So mataas yung salinity, parang ganon. Yung isa pa is yung parang pulahan naman po. Yun naman yung kanilang ipinupunla pag gantong tag-ulan na para mas kaya niya, kasi pag umuulan, bumababa yung alat niya, mas nagsusurvive yung ganong klase ng alimango. So ito po yung dalawang klase. So ito ngayon ang kuha natin ay bulik. Saktong-sakto ang tataba. Kaya gagawa ko po kayo ng isang very simple recipe. And I'm sure marami sa inyo ay nakatikim na rin ito. Gagawa tayo ng fresh na crab sotanghon. Mud crabs po ang ating gamit dyan. Ito, nakita natin yung iba pa natin mga huli dito. Kaya medyo pahirapan talaga ito. Labor of love, ika nga. Ito, may mga maliliit din tayo. And normally kasi kapag tag-ulan, ito nga yung pinaka-perfect time para manghuli din. Kasi yung mga mud crabs natin, nakakawala lang dyan. Kasi marami silang mga natural na nakakain dito sa palaisdaan. So kumbaga bawas din para dun sa mga may-ari po ng ating fish pond. Kaya mas madaling tumataba para maabot yung market size na tinatawag. So yung ating crab sotanghon, mud crab sotanghon, we're basically going to saute. Yung ating aromatics, we'll have onions here of course. And syempre para mas malasa, yung ating garlic. So simple lang yung mga ingredients natin dito. Pwede nyo mabili sa talipapa. Pababanguhin lang natin yung mantika na yan. Yan. Simple lang yan. And then we're going to add ito, medyo sa supermarket nyo mabibili ito. Ito yung ating aligi or crab fat. Para talagang lutang na lutang yung umami ng ating alimango. Kaya minsan naman pag sobrang season ng mga crab, pwede nyong itabi yan. I-freezer ninyo. Saka ninyo gamitin kapag meron kayong mga crab dishes na gustong ipasikat or dalhin sa inyong mga potluck or gatherings. And then next step, maglalagay lang tayo ng stock. Meron tayo dito kasi na pre-blanch na natin yung ating iba pang ingredients.
Tip lang din po sa mga kapuso natin na gustong malaman kung paano ba nila masastore ng maayos yung fresh nilang crabs. Ang suggestion ko po is, pagkabili ninyo, para po siya madaling iluto, i-soak nyo muna sa malamig na tubig. Parang natutulog kasi sila, saka nyo po sila i-blanch at saka nyo store. Tip ko po sa inyo, wag nyo pong i-store ang crab nang hindi ninyo nabablanch para lang din po mabawasan yung food poisoning, ika nga. So ilalagay natin yung ating mga pre-blanched na mud crabs. Medyo ito yung pinili natin para mas marami tayong makakain at ganito kasing size medyo mas mura kumpara doon sa iba. And then we're going to add our sotanghon. Ayan, magandang tip din po ito mga kapuso. Mas maganda po na isoak na ninyo sa mainit na tubig yung inyong sotanghon bago ninyo lutuin para hindi po siya masyadong mag-absorb ba nung sabaw natin. Kung gusto niyo medyo saucy. And then, season lang natin to ng oyster sauce. And then, halo-halo lang to. Lalagay lang natin yung ating gulay, cabbage, or kung may iba pa kayong trip na gulay, pwede nyo rin yang ihalo. Lagay kayo ng carrots dyan, pwede kayo maglagay ng bell pepper, mushrooms, pwede rin. So basically, we are on the stretch nung ating pagluluto. And then, we are going to garnish this with some leeks. At ayan, ganyan kasimple mga kapuso. Ready na ang ating crab sotanghon. Ayan oh. Woo! Easy peasy at saktong-sakto sa gantong panahon na marami po tayong mabibili. Ayan oh. Plate lang natin to dyan. At syempre, dahil crab ito, mas maraming crab tayong ilalagay. I mean, crab yung pangalan ng dish. Yun oh. So, hayaan pa natin ma-absorb nung ating sotanghon or yung ating noodles, yung ating stock dyan. But basically, ito na yan, mga kapuso. On the spot cooking, napakaganda ng setting natin, outdoor, at syempre, marami pa kami mga solid na food adventure na ibibigay sa inyo. At syempre, yung mga gantong simpleng-simpleng recipe na pwede nyong gawin sa bahay. Kaya naman, laging tumutok sa inyo pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Abutin natin. Wow! Amin. Ang sarap ng fresh, no? Oo, at ngayon lang ako nakita na parang yung noodles. Isinama Parang, dun sa oo. meat ng crab, buong crab meat. Correct. Ito yung literal na pond to plate. Oo nga. Galing. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.